Hi guys! Linggo na, tanghali. So bali, ang gagawin ko ngayon ay lalabas muna ako dahil may na-receive akong email kasi from ProLife. Kasi last time, di ba dapat lahat ng mga bills, lahat ng mga payment extended dahil nga sa lockdown. So hindi dapat ka makaka-receive ng bill. Ang due date niya ay inuusod. It's just that yung insurance ko na ProLife ay auto-deduct. So since auto-deduct siya, nagulat ako bago pumasok ang sahod ng kasi ang bill, ang auto-deduct niya is every 24 ng month. So last month kasi March 16 yung start ng lockdown. Noong pumasok ang sahod ng atrenta or katapusan, hindi ko pa siya na-withdraw kasi nga hindi ako lumalabas dahil sa COVID. Yun, na-deduct nila kasi may laman yung ATM ko. So diniduct ng ProLife yung premium na 5,000 matic. Nagulat na lang ako, bawas na yung sahod ko nung withdraw. So tinignan ko online, may resibo. So, nag-email ako sa ProLife para ipa-refund. And ngayon, na-refund siya. I-withdraw ko siya para i-convert ko siya sa GCash. Kasi may kailangan akong gastos ko sa kuryente. So, kasi nga, since prepaid yung kuryente, hindi natin pwedeng i-delay yung bill or else wala tayong kuryente. So, yun yung disadvantage ngayong COVID kapag prepaid yung kuryente. So, yung ma-withdraw ko na refund from ProLife, GCash ko siya para pa-load sa kuryente. Tsaka pang payment pa rin online. So, wala pa kasing sahod dahil April 26, so bali 4 days pa lang bago magsahod. So, lalabas ako, hindi na lang muna siguro ako mag-vlog pa sa labas dahil para mabilis na ako makapag-withdraw at makapag-Gcash. So, dito ako ngayon sa BPI. Dito ako ngayon sa BPI, guys. At i-withdraw ko tong 5,000. Hala, nakalimutan ko yung password. Tagal ko na kasi hindi nag-withdraw dahil ayan, meron na nga, pumasok na yung 5,000. So, na-withdraw ko na yung yung 5,000. Siguro yung 1,500 ibayad ko ng internet, 500 grocery ko kung may mabili ako. Tapos yung 3,000 ibayad ko kay Princess via GCash dahil may utang ako sa kanya ng 3,000 nung wala pa ako mapa-GCashan. Nag-chat ako sa kanya para umutang ng 3,000. Kaya ngayon magbabayad ako kasi bukas na yung GCash dito sa convenience store. Worth nito 25 pesos. Ano pang pwedeng gulay? Ay, ito sibuyas, maliliit. Magkano sa sibuyas? Ha? 30, 1/4? Ano din, 30 din ito. Tsaka, ito. Mga tatlo. Magkano kayo mga tatlo? 10 isa. Wait lang, 30. Sige, dalawa na para 100 lahat. So yun guys, karating ko lang. Nagbayad na rin ako ng internet from April 1 to April 30 consumption. Kasi kami dito, advance payment kasi kami. Para babayaran mo muna bago mo gagamitin. Hindi yung tulad sa Meralco na pagkagamit mo sa mabayaran after ng due date. So yun, ang dito, halimbawa for April 1 to 20, ang due date namin is April 15. So ito, last month, ito na yung bill natin ngayon. Binayaran ko na siya. Though pwede naman siya, nag-delay naman sila ng due date. Pero kasi may extra pera naman ako, diba? So bakit ko pa
i-delay. Samantalang, responsibility ko pa rin naman yun. Dinidelay ko nga lang. Babayaran ko rin naman yan. Dinelay lang yung due date. So, why not paying na lang today? So, ayun. Bayad na ako sa internet. Bali kasi, reimbursable kasi to. May internet naman talaga ako. Kaso nga lang, may 1.5 kami na reimburse sa company kasi nga work from home. So, kailangan ko to para ipa-reimburse sa work from home. And then, yung 3,000, pina-Gcash ko na rin siya. So, ipadala ko na to kay Princess dahil may utang ako sa kanya na 3,000 last month pa nung hindi ako makapagpa-Gcash dahil sarado lahat ng convenience store at saka yung Gcashan dito. So, nangutang ako sa kanya all the way from Samar para magpa-Gcash online. Kasi wala talaga akong mapa-Gcashan dito. So, since meron na rin naman akong pera, refund from Prolife, why not paying na lang right now? Kasi baka magastos pa sa iba. And then, yung extra 500, bumili ako ng grocery, yung mga kung ano-ano. Girl, eto, maloka ka, tinimbang to, eto, alam ko magkano to, 120 pesos, ilang piraso lang to. This is 1, 2, 3, 420. Ganun kamahal mamuhay dito sa Maynila, mga kaprobinsya dyan. So ito, bali, binili ko na lang siya para may mamakain ako. At the same time, kasi nga, i-review ko yung blender ko. So kailangan ko to. So, bali ito kasi yung i-blender ko. Kaya, there. Ito yung gagamitin ko. And then, bumili na rin ako ng apple. Ang liit ng apple, girl. Tingnan mo, ang liit ng apple, oh. Tatlo, 50 pesos. Yan, tatlo yan. Ito, 20 pesos. Tuyo. Tapos, bumili ako ng sibuyas na halaga, ito, 30 pesos, 1/4. Tapos, sibuyas, 30 pesos din. Tsaka, ito, bumili ako ng 2 piraso. Tigsa 10 piso po ang bawat piraso nito, guys. So, bumili na ako kasi maganda siya dahil maliliit yung sibuyas. Kasi hindi bawal magtira ng sibuyas sa ref, guys. Pag naghiwa ka, ubusin mo talaga siya dahil nag-absorb siya ng bakterya. Yan yung mga nabili ko ngayon. So, di ko alam kung magkano ang total niyan, basta mahal siya. Grabe talaga ngayon, oh. Ang mahal talaga ng mga bilihin. So, sa bagay kasi, yung binilhan ko, hindi palengke. Yung mga nag-risk talaga, na magbukas diyan lang sa may baba yung mga kariton. So kaya mahal din siguro. At the same time, as economics law, kung walang supply, the price increases. If the demand is high and the supply is lower, price increases. So hindi na ako nagbabago, hindi na ako nagtataka para kasi ganun talaga economics So ngayon, bali maghugas muna ako ng kamay at maghuhugasan ko tong pinggan na to dahil magtatanghalian na kasi alauna na So, yung vlog ko for this day ay sinisave na lang tapos i-upload ko na mamaya. Go for the daily vlog! Alas 3 na ng hapon, April 26. So, na-upload ko na lahat ng vlog na na-upload ko na. So, ngayon, magpapahinga lang din ako dahil since weekend, dapat nagpahinga rin. Pero vlog din ng kaputol-putol. Pero hindi yung todo-todo talaga na responsibilidad kung mag-vlog. Talagang enjoy ko lang yung pag-vlog. So ngayon, since may internet na, nanood ako ngayon ng RuPaul's Drag Race. Yan talaga yung yun talaga yung pinaka-paborito ko yung RuPaul's yan RuPaul's Drag Race Season 12 is here, and Mama Ru needs you to pledge allegiance to the drag. So yan yung mga paborito kong palabas, guys, RuPaul's. Every kasi weekend, every Sabado, meron silang nilalabas na episode. So yan yung inaabang-abangan ko. Panoorin ko, season 12 na to America's next drag superstar. 2,000 years later. Monday na, guys, alas 5 ng umaga, 5:16. Kagising ko lang, nagutom kasi ako. So, buti na lang may natira pang ulam, yung ginisang gulay na nilagay ko ng tomato sauce. So, ngayon, nakatulugan ko yung RuPaul's Drag Race, tapos yung mga documentary na piniplay ko. Ngayon, ang pinapanood ko naman ay yung pandemic coronavirus. Ayan, no? SARS-CoV-2. COVID-19 is the name of the disease it causes, which stands for Coronavirus Disease 2019. Corona, as in crown, the virus is named for its crown-like spikes. It
It spreads through droplets when we sneeze, cough, or speak, and can enter us directly through our eyes, nose, or mouth. Yun yung pinapanood ko ngayon, kaya 20 times. habang inin-in ko muna yung kanin. Ayan guys, yan po natira na ulam ko. And then, saing ako ng kanin. So, ito na yung agahan ko ngayong Monday, o diba? Umabot pa ng Monday yung ulam na yun. Sobrang dami. Sarap! Sarap nito. Bili ako ng mga chocolate. Goya. Papapakin ko na to habang nanonood ng palabas. 2,000 years later. Hey, good morning guys! Monday na. Nagising ako, alas 10 na ako nagising dahil kaputol-putol din ng tulog ko dahil sa panonood ng Netflix. Tapos nakakatulog ako habang nakaandar yung TV. Tapos kailangan ko rin gumising dahil iinom ako ng gamot dahil alas 10 dapat ko na inumin ng antibiotic. But for the meantime, let's create or make a homemade milk tea. Like literal na milk tsaka tea lang talaga ang ating gagawin ngayon. So wala kasi akong mahanap na bilo-bilo or yung mga bilog-bilog. Basta kung ano lang yung makita ko dyan, yun lang yung lulutuin natin. So let's go ahead and make a homemade milk tea ala tansyong. Magpapakulo ako ng tubig sa aking microwave. So habang pinapainit ko siya, kuha tayo ngayon ng tsaa. I'm gonna use Lipton. Ano ba sa ito, Bisaya? Lipton. Basta Lipton tea. There. It's yellow. So, para maging espiso talaga siya, or puro, dalawang ganito ang ating gagamitin. There. Dami pa, oh. For milk, walang kamatayang fresh milk. Para sa bilog-bilog or para maging jelly-jelly, we're going to use guava. Ayan, guava jelly from Baguio na hindi ko pa. Ayan, guava jelly. Pampatamis, we're going to use honey or honeybee or ano Tagalog ng gata? Pulot pukyutan. Ilagay na natin ang dalawang tsaa. There. Lalagyan na natin siya ng guava jelly. Sarap. Parang lalagyan na natin ng pampatamis. Meron na tayong homemade milk tea. Hindi na kailangan pang umorder sa labas. Sarap. Pwede mo tong palamigin. Kung meron kang bilo-bilo or mga bilog-bilog, meron nang nabibiling ganun sa mall, pwede mo siyang lagyan. Pero ako, ayoko kasi milk tea talaga siyang literal na milk tea na mainit-init. Hindi ko siya papalamigin dahil kagigising ko lang naman, diba? Kailangan mainitin yung tiyan. So ngayon, kukuha ako ng bread para naman may laman yung tiyan ko sa umagang ito. So, sinunod ko na yung sinasabi nyo guys na ilalagay sa freezer o lalagay sa ref para hindi mapanis. So, lalagay tayo ng Lady's Choice. Sarap. Perfect. Ang sarap. Happy Monday! Ayan, nagka-transfer na ako ng files para mag-edit na po ako. Edit ko na tong for Monday para wala na akong utang. Ha! This has been Jonathan Orbuda saying keep smiling because life is worth celebrating for. Bye-bye!